Kahit saan mang lupalop tayo ng mundo, mayroon tayong iba't ibang paniniwala at pamahiin sa mga hayop, lalong-lalo na ang ating mga alagang pusa. Ang pusa ay hindi lamang itinuturing na simpleng alagang hayop, sila ay kinikilala bilang simbolo ng misteryo, espiritual na gabay, at tagapagdala ng swerte sa tahanan. Ang pusa ay may kakayahang makaramdam at makaapekto sa enerhiya ng kapaligiran. Dahil dito, may mga panuntunan at pamahiin na dapat isaalang-alang kung tayo ay may alagang pusa o kung may pusa sa ating paligid. Sa likod ng kanilang katahimikan at malambing na kilos, naniniwala ang marami na ang pusa ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse sa enerhiya ng tahanan. Kaya naman, ang hindi tamang pagtrato sa kanila, katulad ng pananakit, pagpapabaya o sapilitang pagpapaalis, ay sinasabing nagbubukas ng pinto sa malas at iba pang negatibong epekto sa buhay ng may-ari o mga nakatira sa bahay. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin ang mga bagay na hindi dapat gawin sa pusa at ang mga posibleng epekto nito sa ating kalagayan ayon sa pananaw ng feng shui at pamahiin. Isang paalala na ang pag-aalaga sa hayop gaya ng pusa ay hindi lamang tungkol sa responsibilidad, kundi pati na rin sa espiritual na ugnayan sa pagitan ng tao, hayop at enerhiya ng tahanan. Unang-una ay huwag saktan o sigawan ang pusa. Malas raw kapag sinaktan o sinagawan ang pusa ayon sa feng shui dahil ang pusa ay itinuturing na espiritual na hayop na kayang mag-absorb o magtaboy ng negatibong enerhiya. Kapag sinaktan sila, nawawala ang kanilang abilidad na protektahan ang bahay, kaya't pwedeng pumasok ang malas o ang bad vibes. Kapag masama ang trato mo sa kanila, pinaniniwala ang tinataboy mo rin ang swerte sa buhay mo. Ika nga, what you give, you receive. Kapag nakasakit ka ng inosenteng nilalang katulad ng pusa, babalik sa iyo ang negatibong enerhiya sa iba't ibang anyo, maaaring sa pera, relasyon, o kahit sa kalusugan. Sa ilang paniniwala, ang pusa ay may kakayahang makakita ng mga espiritu o masasamang elemento. Kung sila'y sinaktan, pinaniniwalaang nawawala ang kanilang proteksyon at mas nagiging bukas ang bahay sa malas o masasamang nilalang. Pangalawa ay huwag pabayaang madumi o gutom ang pusa. Ayon sa feng shui at pamahiin, may mga espiritual at enerhiyang dahilan kung bakit ito itinuturing na hindi maganda. Ang pusa ay simbolo ng daloy ng magandang enerhiya sa bahay. Kapag sila'y pinapabayaan, naaapektuhan din ang balanse ng chi na maaaring magdulot ng problema sa kalusugan, relasyon o kabuhayan ng mga nakatira. Pinaniniwalaang ang pusa ay espiritual na bantay ng bahay. Kapag sila'y gutom, nalulungkot o marumi, mawawala ang kanilang kakayahang magbigay ng proteksyon laban sa malas o negatibong enerhiya. Sa pamahiin, ang hindi pag-aalaga ng maayos sa alaga ay maaring magdulot ng balik na malas sa amo bilang karma o resulta ng kawalan ng malasakit sa nilalang na umaasa sa kanila. Ang kalagayan ng mga hayop sa loob ng bahay ay refleksyon ng kabuuang enerhiya ng pamilya. Kung ang pusa ay laging gutom o marumi, pinaniniwalaang may imbalance o problema rin sa loob ng pamilya o tahanan. Pangatlo, huwag itaboy o paalisin ang pusa ng walang dahilan. Malas ang pagtataboy o pagpapaalis sa pusa ng walang dahilan, ayon sa feng shui at pamahiin, dahil ang pusa ay tinuturing na tagapagdala ng swerte at espiritual na protector ng tahanan. Kapag pinalayas sila ng walang dahilan, para mo na ring tinatanggihan ang biyayang dala nila. Kapag pinilit silang paalisin,
maaaring magkaroon ng imbalance sa enerhiya na nagdudulot ng stress, malas o hindi magandang pangyayari. Ang pagpapaalis sa isang inosenteng nilalang, lalo na kung ito'y nagpakita ng tiwala o pagmamahal, ay pinaniniwala ang nagdadala ng balik na karma sa anyo ng problema, kawalan o malas sa buhay. May mga paniniwala rin na ang pusa ay dumadating sa ating buhay hindi lang basta hayop kundi may misyon. Protektahan, gabayan o damayan tayo. Kapag sila'y pinalayas, pinutol din natin ang koneksyong iyon. Sa ilang pamahiin, kapag ang pusa ay kusang dumidikit sa isang tao o bahay, ito raw ay may layuning iligtas o gabayan ang lugar. Ang pagtaboy sa kanila ay maaaring magdala ng kabaligtaran, kapahamakan o malas. Pang-apat ay huwag hayaang matulog ang pusa sa altar o lugar na sagrado. Ang altar ay tinuturing na banal na lugar na tirahan ng mga espiritual na enerhiya o gabay. Kapag doon natutulog ang pusa, pinaniniwala ang nawawala ang respeto sa espasyong iyon at maaaring mawalan ng bisa ang panalangin o proteksyon. Sa feng shui, ang altar ay dapat may malinis, tahimik at positibong enerhiya. Ang presensya ng hayop, lalo na kung magulo o hindi malinis, ay maaaring makaistorbo sa daloy ng espiritual na enerhiya. Kapag ang pusa ay natutulog sa altar, sinasabi ng ilan na maaaring may problema sa tahanan, katulad ng kulang sa respeto sa espiritualidad o may paparating na pagsubok, kaya't sinusubukan ng pusa na bantayan ang lugar. Sa ilang paniniwala, kapag ang pusa ay nauupo o nahihiga sa altar, pinaniniwala ang naiistorbo ang koneksyon sa mga espiritu o sa Diyos, kaya't hindi natutupad ang mga kahilingan o panalangin. Gayunman, hindi ito sinasang-ayunan ng lahat. May iba rin na naniniwalang kapag ang pusa ay tumatambay sa altar, sila ay parang tagabantay o nakakaramdam ng espiritual na presensya. Kaya depende sa paniniwala, ito ay maaaring malas o simbolo ng proteksyon. At panglima ay huwag iwanang mag-isa sa bahay ng matagal nang walang pagkain o tubig ang inyong mga pusa. Malas raw kapag iniwanang mag-isa ang pusa ng matagal nang walang pagkain o tubig, ayon sa pamahiin at feng shui, dahil ito ay sumisimbolo ng kapabayaan sa responsibilidad at may espiritual na epekto sa enerhiya ng tahanan. Ang pagpapabaya sa alagang hayop, lalo na kung umaasa ito sa iyo, ay itinuturing na masamang gawi. Pinaniniwalaan na ang kawalan ng malasakit ay bumabalik sa anyo ng problema, kawalan o malas. Sa feng shui, ang mga alagang hayop ay bahagi ng daloy ng enerhiya sa bahay. Kapag sila'y nagugutom, nai-stress o nauuhaw, naaapektuhan din ang overall harmony at nagkakaroon ng stagnant o negatibong enerhiya. Ang kondisyon ng alaga ay sinasabing salamin ng pamumuhay sa bahay. Kapag sila ay pinapabayaan, maaring simbolo ito ng kawalan ng pagkakaisa, emosyonal na paglayo o pabayaang pamumuhay. Sa ilang paniniwala, ang pusa ay espiritual na gabay o tagapagpangalaga. Ang pagpapabaya sa kanila ay tila pagtanggi sa biyayang dala nila, na maaaring magbukas sa malas o espiritual na kawalan ng proteksyon. Kapag ang hayop ay nalulungkot o nagdurusa, ang enerhiya ng bahay ay nagiging mababa o madilim, na sinasabing nag-aanyaya ng negatibong pangyayari gaya ng hindi pagkakaunawaan, problema sa pera o depresyon. Sa mata ng feng shui at kultura ng pamahiin, ang pusa ay higit pa sa pagiging alagang hayop. Sila ay tinuturing na espiritual na tagapagbantay, tagapagdala ng swerte at tagapanatili ng balanse ng enerhiya sa loob ng ating bahay. Kaya naman, may malalim na dahilan kung bakit may mga bagay na hindi dapat gawin sa kanila. Ang pananakit, pagsigaw, pagpapalayas, pagpapabaya at pagpapahintulot sa kanilang pagdumi o pagkatuyot sa pagkain at tubig ay hindi lamang nakakasama sa kanilang kalagayan, kundi sinasabing nag-aanyaya rin ito ng malas sa buong sambahayan.
Sa espiritual na paniniwala, ang pusa ay marunong makaramdam ng enerhiya at may kakayahang sumipsip o magtaboy ng negatibo. Kapag sila ay pinapahirapan o binabaliwala, nawawala ang kanilang proteksyon at biyayang hatid. At sa halip ay maaaring pumasok ang mga pagsubok sa anyo ng problemang pampinansyal, emosyonal o espiritual. Ang pagtrato sa pusa ay refleksyon ng ating pagtrato sa kapwa, sa kalikasan at sa ating sariling espiritual na buhay. Ang malas ay hindi basta-basta dumadating. Madalas, ito ay bunga ng ating mga kilos at desisyon. Sa huli, ang mabuting pag-aalaga sa pusa ay hindi lamang nagpapakita ng kabutihang loob, kundi isang hakbang tungo sa pagkakaroon ng tahimik, maaliwalas at masaganang buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa videong ito. God bless po sa ating lahat.